Hello guys, good day. Welcome sa ating YouTube channel na AJ Soloso TV. And for today's video, we're gonna talk about saan nga ba magandang mag-apply pa-abroad. South Korea ba o Canada? Yan ang naging topic natin ngayon guys dahil may nagtatanong sa ating YouTube channel kung saan ba magandang mag-apply ngayon 2023. At ito sasagutin ko yung mga katanungan na ito base sa aking experience dito, lalo na nandito ako ngayon sa South Korea dahil din sa relatives kami na nasa Canada ngayon, which is sa Alberta. So, para sa akin, madaling natin masasagot tong mga gantong katanungan. Let's go! Let's dive in guys! Kami sa ating mga kababayan guys na nagtatanong, curious sila kung saan ba talaga mas maganda. Oo nga naman, saan nga ba talaga mas maganda mag-apply? Korea nga ba o Canada? Sa hindi nakakaalam, ang South Korea at ang Canada ay consider as first world country na bansa. So, kabilang dyan yung US, Japan, at ito nga South Korea, Canada, Australia, at siguro marami pa. Pero yun lang yung mga alam ko na kabilang sa mga first world country na bansa. At yung Philippines ay nasa third world country para mo sa gantong mga bansa na mayayaman, mauunlad. Talaga mas ikumpara mo yung presyo nila sa atin, mas mura pa rin talaga sa bansa natin. Yun guys. So, yun nga. Pero kung ikumpara mo yung South Korea at yung Canada, dapat halos magkaparehas lang sila. Pero sa panahon ngayon, dahil karon nga may inflation pa, dumaan tayo sa inflation, sa COVID, so nabago yung ating mga bagay-bagay sa ekonomiya. So ito na nga guys, huwag na natin pahabain. Bali, unahin natin yung cost of living. Bali sa Canada kasi guys, ang cost of living sa Canada, lalo sa ngayon, ay napakamahal. Oo, lalo na kung ikaw ay migrant na lilipat ka sa Canada. Hindi magandang opportunity para sa ngayon. Pero disclaimer guys, di ko kayo discourage na. Ito lang ayon sa aking mga nalalaman about sa Canada, dahil napakamahal kayo guys sa Canada kung bibili ka ng bahay sa Canada. At kung ikaw ay magre-renta na sa Canada, okay lang naman. Yun nga lang, napaka-mahal, napaka-expensive. Real estate in Canada can cost 1 million to 3 million. Depende yon guys sa bahay na mapipili mo sa Canada. 2 million Canadian dollars yung upa mo sa bahay. So, sa peso, nasa around 114,000 guys per month babayaran mo sa Canada. At may mga mura naman siguro doon na nasa 1 million Canadian dollar is na sa around nasa 61,000 pesos sa pera natin. So napakamahal, di ba guys? Sa Canada kasi guys, unang-una walang libre pabahay sa Canada. So automatically, kailangan mo talaga umupa ng bahay, lalo kung ikaw isang baguhan sa Canada, bagong salta. Kailangan mo talaga umupa ng bahay, kaya no choice ka. Sa Canada, hindi ka pwedeng walang sasakyan. So obligado kang kumuha ng sasakyan. Gaya nung sa uncle ko, sa uncle namin ng asawa ko, sa uncle niya, obligado siyang manguha ng sasakyan doon. Kaya nanguha siya ng sasakyan. Kasi sa Canada guys, compare sa South Korea, sa Canada ay napakatagal ng paghihintay ng bus. Hindi siya on time, kumbaga. Minsan, sabi nila 2 hours wala pa yung bus. So kung ikaw yung katrabaho sa Canada, wala na, late ka na. Kung i-adjust mo na yung oras mo, sobrang adjust naman na yun, diba? Para lang makapasok ka. Napaka-hassle. Compare naman dito sa South Korea guys, dito sa South Korea walang late dito, bawal ang late dito, lahat dito disiplinado.
even sa bus station, sa airport, sa mga taxi. Kung anong oras ka sumakay, kung ano nakalagay dun sa ticket mo sa bus station, sakto yun guys. Hihinto yung bus dun sa bus terminal ng kung ano yung nakalagay dun sa ticket mo. Walang delay. Ganun guys, kalupit yung mga transport services dito sa South Korea. Same as taxi guys. Same yan sa mga bus. Pumunta kami ng Seoul. Kung 4 hours yung biyahe namin, nakalagay doon sa ticket, 4 hours, dumating kami na Seoul. Ayun nga, kailangan talaga mag-rent pagdating mo sa Canada. Tapos, isa pa, kasama sa cost of living, yung basic commodities, sa mga groceries, yan. Sa Canada, lalo sa ngayon, ang cost ng isang hotdog sa Canada is nagkakalaga ng $14. 14 US dollars or 14 Canadian dollars. So, i-compute natin yun guys kung gaano kamahal yun. So, sa peso, sa pera natin, nasa 900 plus guys. Dito sa Korea, makabili ka sa convenience store or sa restaurant ng hotdog or ng hamburger is nasa around 3,000, 5,000, mahal na yung 6,000 Korean won. Oo. Ayan, ganyan. Samchonon, Ochonon, may hotdog ka na. May burger ka na, ganun. Tapos may free unlimited drinks pa yun na soft drinks. Compare mo sa Philippines, mahal talaga dito guys sa South Korea yung mga bilihin. Pero compare mo naman yung bilihin sa Canada at sa South Korea, masyadong mahal. So next, yung survival in a cold weather. So yun guys, dito sa South Korea guys, alam naman natin na nag-winter dito, na nag-snow dito. Pero malamig dito guys, napakalamig sobra. Pero 2 times, 3 times pag nasa Canada ka. Ganun yung tindi ng lamig sa Canada. 5 minutes, 15 minutes ka na sa labas, mag-freeze ka na guys sa Canada. Oo, ganun ka tindi yung lamig sa Canada. Kaya kung dito sobrang lamig na, much more pa dun, di ba? So yun yung mga challenges na kailangan mo kaharapin once na mag-decide ka sa Canada. Kasi dun sa Canada, papalo na -40, -50. Unlike dito sa Korea, nasa -10, -20, ganyan. Pero depende pa rin yan guys sa panahon, sa taon. Number 3 naman guys, na nature of work. Sa Philippines, isa kang doktor or isa kang teacher, ganun. Once na nagtrabaho ka na sa Canada is yun nga, back to zero ka guys. Hindi ka agad, don't expect na doktor ka agad, ganun, or teacher ka agad pagdating mo sa Canada. Bali, magre-reskill ka, retraining, parang gano'n. So hindi ka agad nila gagawin na kung ano ka dun sa Philippines, dahil yung standard nila dun sa Canada is iba kumpara dun sa standard natin sa Philippines. So kung doktor ka, let's say doktor ka, so back to ano ka muna, or nurse ka muna, ganun, or assistant nurse, ganun guys. Kung ikaw naman ay teacher, pwede kang maging assistant teacher or lower pa doon, ganun guys. Pero yun nga, back to zero ka, hindi pwede yun. Kung ano ka sa Philippines, ganun ka pa rin. Ayun pa rin yung standard mo sa Canada. Unlike dito sa Korea guys, kung ano yung pinasok mo dito, kunyari is factory worker, kasama mo factory worker talaga yung dadatnan mong trabaho dito. Wala na iba. Ka pwede mag-sideline dito sa Korea kung ano talaga yung time lang. Kasi ang dahilan dito, paid well ka So kaya hindi sila pumapayag na may mga sideline guys. Wala sila pakialam kung elementary graduate ka o high school graduate ka lang, as long as
naipasa mo yung kanilang entrance exam ng HRD Korea or Human Source of Korea, pwede ka makapagtrabaho dito sa South Korea, guys. Wala silang discrimination about sa background, degree mo, ganun. Wala. Sa Canada, sa pagkakalam ko kasi sa Canada, yun nga, hindi ka uubra sa Canada ng isa lang yung work mo o isa lang yung trabaho mo, guys. So, kailangan sa Canada is may 2 to 3 work ka para ka makasurvive sa Canada. Katulad nung aming uncle na nandun sa Alberta, bali-bali sila, dalawang anak, at yung asawa niya ang nag-aaral doon. Bali, ang trabaho niya is dalawa. Previous pagkakalam po, ang unang trabaho niya is sa airport siya, sa Canada Airport. Ganon. Tapos, may pangalawa siyang work ngayon na hindi ko sure kung ano yung trabaho niya ngayon. Pero yun nga, dalawa talaga, guys. Open naman ng Canada sa mga ganon na may sideline or may another job ka, wala silang problema sa mga ganon. Dito lang sa Korea na bawal talaga yung mag-alba ka o yung mag-apply ka sa ibang company, ganun. Hindi sila pumapayag. Tapos, sumunod naman natin, guys, is yung vacation. Sa Canada kasi, guys, napakalayo. Alam mo naman, Canada yan eh. Hindi yan isang Asian countries katulad ng South Korea. So, napakalayo, guys, kung gustuin mo man ma-vacation. So, yun, napakalayo. Kung Manila to Toronto, it takes 15 hours, 35 minutes. Ganyan, depende din sa cities na sa paglalapagan mo. Pero yung sa yun nga, yung sa Manila to Toronto, vice versa, is 15 minutes, 35 minutes. 15 hours, sorry. 15 hours, 35 minutes. So, ganun, guys. Katagal yung biyahe. Unlike dito sa South Korea, pag gusto mong umuwi, gusto mong magbakasyon, it takes only 4 hours, guys. Yes, 4 hours makakabalik ka na ng Pilipinas. Vice versa, Manila to Incheon International Airport. So, Asian country ito ba? So, madali guys. May mga ibang EPS dito na nagtatrabaho din dito, lalo kung depende yun, guys, kung mahina yung company. Napakadaling magpaalam sa mga boss o sa company natin kung mahina talaga yung company at wala naman talagang trabaho. Maximum per year, pwede ka magbakasyon ng 3 times, 2 times. Ganun, guys, pwede kang magbakasyon. Pero kung depende yun, guys, kung malakas yung trabaho nyo o yung company nyo, minsan talaga, sad to say, pero minsan hindi ka papayagan. Ganun. Intindihan na lang kasi nga walang magiging kapalit sa'yo. Ganun. Kaya mga ibang EPS dito ay natatagalan talaga bago makauwi o makapagbakasyon. Tapos next naman natin, guys, is yung sa sahod. Sa Canada kasi, guys, alam naman natin na malaki talaga yung sahod sa Canada. Yun nga lang, hindi talaga yung linis yung kung titignan natin yung linis, so parang parehas lang dito sa South Korea. Kasi kaya nga sinabi ko noong una, yung cost of living, lalo sa panahon ngayon, napakamahal ng cost of living, guys, talaga naman sa Canada ngayon. Kaya ang pinaka-challenge sa government ng Canada ngayon kung paano nila resolbahin yung napakataas ng inflation nila doon. Kasi nga, ayon sa aking mga nababalitaan mula sa Canada, nag-aalisan, guys, hindi lang yung mga migrant na Pilipino, although maraming bumabalik sa Pilipinas ngayon sa panahon ngayon na mga naninirahan na sa Canada dahil nga hindi sila makasurvive sa sobrang taas ng bilihin. Higit pa dyan, pati yung mga local citizen of Canada o yung mga Canadian talaga, lumilipat sila ng bansa dahil nga hindi nila makayanan yung sobrang inflation sa bansang Canada ngayon. So kung ikaw ay baguhan sa Canada o ngayon ka palang papunta ng Canada, napaka hirap mag-adjust doon, guys. Kahit yung
pinakamataas na sumahod doon sa Canada, yung highest paid job doon sa Canada ng mga tao is talagang hirap pa rin sa pag-survive. Umaaray pa rin, kumbaga umaaray sila dahil nga sa mahal na mga bilihin, sa gastusin, kasi nga dadating ka doon na lahat shoulder mo. Talaga kailangan, kung hindi ka magaling mag-budget sa sahod mo, sasakit ang ulo mo, problema ka, frustrate ka sa mga gastusin. Kasi nga lahat 'to may bayad, katulad ng bahay, tubig, kuryente, wifi. Unlike kasi sa Korea guys, dito sa Korea is libre ang bahay, libre ang tubig, libre ang kuryente, ang wifi. Although may mga ilan tayo na talaga hindi libre yung bahay, pero pailan-ilan lang din guys. Majority talaga yung mga ganyan, yung free accommodation talaga dito sa South Korea. Idagdag ko pa, libre yung food dito sa South Korea. Unlike sa Canada guys, walang libre doon. Talagang lahat shoulder mo. Kaya gano'n na lang, kung pasahod sila malaki, parang lumalabas na malaki lang, pero pag nagbayad ka na ng mga bayarin mo, ganun din pala. Halos pantay lang ng sahod dito sa South Korea. Ang sahod kasi guys sa Canada is hindi pare-parehas. Depende yan sa location mo. Depende yan. Kung nasa Alberta ka, iba ang sahod mo. Kung nasa Toronto ka, or nasa Vancouver ka, ganun guys. Hindi siya pare-parehas. Unlike dito sa South Korea, nationwide, iisa lang ang minimum wage. So kung 1.9 million ang minimum wage dito, worldwide, nationwide yun guys, ganun ang sahod dito sa South Korea. Hindi siya yung magkakaiba parang sa atin guys, may provincial rate, may Manila rate. So sa South Korea guys, walang ganun. So yun yung difference talaga, which is napakaganda guys, kasi hindi magiging unfair para sa mga nasa probinsya na katulad namin. Nasa probinsya kami dito sa South Korea, so hindi siya unfair na mga sa cities. Yun lang guys, so yun yung 5 reason, kumbaga 5 differences kung bakit mas magandang magtrabaho dito sa South Korea. Pero nasa sa inyo pa rin yan guys, kung ano yung pipiliin nyo. Siyempre ito ay mga gantong ano lang naman, para ito ay makatulong lang sa inyo sa pag-decide kung kayo ba ay naguguluhan sa mga bagay-bagay, kung saan nyo gusto mag-apply in the near future. Sa inyo yan guys, yan ay yung kapalaran, yan yung destiny, kumbaga. So ako, ito ang naging destiny ko, dito ako makapag-work sa South Korea. So thank God ako, thankful ako na dito ako dinala ni Lord na makapag-work dito. Although hindi ganun kadali, lalo na tayo hindi naman prinsipe, prinsesa dito sa South Korea. Pag dumating tayo dito, tayo ay trabahador pa rin. Kaya bilang trabahador, napakahirap guys, tutuusin. Pero tayo ay lumalaban para sa ating pamilya dyan sa Pilipinas. Yun. So yun lang guys, siguro. Salamat na marami. At sa mga bago dyan sa ating YouTube channel, please do like, share, and subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga news and happenings dito sa South Korea at sa mga EPS aspirant natin dyan. Nakatulad ko, before ganyan din ako, nanonood-nood lang, pero ngayon nandito na ako sa bansang South Korea at nagtatrabaho na. So yun lang guys, maraming salamat, and keep watching, keep supporting my videos in the future. See you in my next video. Bye bye.